Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang kaalaman at bagong impormasyon na para po sa inyo. And this time, ay tatalakayin naman po natin ang mga kailangan isubmit o i-file sa BIR para sa January deadline of submission. Kung isa kang job order or contract of service personnel or even a non-VAT taxpayer, ay para sa inyo ang video na ito. Kung ano-ano ang mga dapat isubmit at anong BIR form ba ang dapat gamitin, ayan po ang ating ibabahagi. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga Brillis kaibigan, channel. kaanak o kapwa po natin Subscribe, manggagawa at please Brillis do share channel. na din sa ating mga social media Subscribe, accounts Brillis para mas channel. marami pa ang makaalam. With Subscribe, no further ado, Brillis let's channel. begin na po sa ating topic. Subscribe. To all contract of service or job order personnel. Failing of BIR form sworn declaration form of gross receipts and sales. At updating of certificate of registration, deadline is on or before January 31 of year 2025. Buong detalye alamin, hey guys. Simula na naman ang taon. At dahil January ngayon ay alam na natin na need na ulit nating mag-fail ng ating sworn declaration at pag-update ng ating mga certificate of registration, deadline for compliance ay sa January 31 na. Kaya't hanggat maaga pa ay gawin na po natin ito. Kung maaala-ala nyo po dati, ay need pa natin na magbayad ng 500 pesos annual registration fee, bukod pa sa sworn declaration at certificate of registration. But ngayon ay no need na nga ang pagbabayad ng annual registration, kaya all we need to do is to file lang ng ating sworn declaration if may isang employer lamang tayo o higit pa at pag-update ng ating COR. Just let me introduce to you kung ano-anong form ang pwede nating fill-upan. Una ay ang BIR Form Annex B1 o ang Sworn Declaration of Gross Receipts and Sales. Ito ay para sa self-employed. Engage in practice of profession with several income payers. Applicable po ito sa lahat ng contract of service or job order personnel and other non-VAT workers. Kung ang earnings ay galing sa mahigit isang employer or agency, ay ito po ang dapat mong gamitin, BIR Form Annex B1. Samantala, kung ang earnings naman ay galing sa isang employer o agency lamang, ang BIR form na gagamitin po natin ay Annex B2. Ito yung form na para sa self-employed or engaged in practice of profession with lone income payer or may iisang employer lamang. Ito ang gagamitin ng lahat ng contract of service or job order and other non-VAT workers po natin na may isang employer lamang, at kung kumikita ka ng less than 250,000 pesos gross receipts and sales, ito ang form na kailangan mong isubmit sa iyong employer agency para sila naman ang magsasubmit sa BIR for yearly compliance. At kung isa kang freelancer ay obligado ka na isubmit ito sa iyong RDO. Sa pag-fill up ng Annex B2 ay need mo lang ilagay ang iyong buong pangalan, citizenship, pangalan ng iyong asawa, permanent address, at ang iyong TIN number. At sa number 1 portion, ilagay nyo lang sa unang blank ay non-professional since mga non-VAT employees po ang mag-fail nito, ang employer name o agency, ang employer TIN number, at ang business address ng employer. Then click mo lang if kung ikaw ba ay isang graduated income tax rates o under ng 8% income tax. Sa bandang baba ay ilagay lang ang inyong printed name and signature at i-affix lang ang documentary stamp at ipanotaryo bago ibigay sa inyong employer or sa inyong RDO. Meron din po tayong certificate of registration. May iba po kasi na na-issuehan nito dahil may mga business po sila or may iba pang source of income. Kaya't kung meron ka po nito ay need nyo po itong i-update kada taon to avoid penalty charges. Applicable din ito sa contract of service o job order and other non-VAT workers. Applicable din sa mga sole proprietorship, freelancer, at mga consultants. Kung na-issuehan ka nito, dapat i-update mo siya every year para hindi po tayo magkaproblema sa BIR. Sa mga hindi alam ang address at telephone number ng kanilang regional district office or RDO, just double-click to proceed with the RDO offices. Or type bir.gov.ph then hanapin nyo lang yung regional district office branches. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng ating mga job order or contract of service personnel na mag-file ng kanilang yearly sworn declaration at certificate of registration. Manatili kang nakatutok sa aking channel para sa mga latest impormasyon at kaalaman na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.